Maikling karanasan lang ito na hindi ko makakalimutan. Ako nga po pala si Ashley. Ash na lang for short. Meron lang po akong kwento na nais na ibahagi sa inyo. Kwento po ito ng isang multo na babae dito po sa bahay namin. 2013 po ito nung nangyari. Nakatira po kami sa isang liblib na lugar dito sa may Bulacan. Bali, housing project po ito through Pag-ibig Fund na nakuha namin. Nung mga panahon po na tumira kami dito, wala pa talagang ganong katao-tao. Madami pa nga nung mga bakanteng bahay. Nung una nga nun sir, ayoko talagang tumira dito sa lugar na to. Kasi sobra talagang nakakatakot. Tapos yung asawa ko pa, laging panggabi lagi ang trabaho. Kung kaya, kami lang ng panganay na anak ko ang naiiwan. Kakapanganak ko pa lang noon. Bali, nasa 3 months pa lang yung baby namin. May kasama naman ako dito minsan, yung kapatid ko na babae. Pero kung minsan kasi, panggabi din ang trabaho nito. Kaya madalas sir, kami lang talaga ng anak ko ang naiiwan dito. Lalarawan ko lang po tong lugar namin sir, nung una. Nung una po, marami pa talagang bahay dito na bakante. Sa isang block po nun sir, mabibilang mo lang yung mga nakatira. Tapos sobrang daming puno dito nung araw. Dito nga nun sir, may mga maririnig ka pa na tiktik. Tapos may mga naglalakad-lakad sa mga bubungan. May maririnig ka rin ng mga huni ng baboy. Pero hindi po yun ang ikakwento ko sir. Patungkol nga po dun sa babaeng multo na nagpakita dito sa bahay namin. Isang gabi nun sir, habang nasa kasagsagan ng himbing ng tulog, bigla akong nagising sa iyak ng aking anak. Kaya ako naman ay napabangon. Tapos pagkaupo ko, kasabay ng pagkusot ng aking mga mata, may naaninag ako na paa na nakatayo sa tabi ng higaan ng aking anak. Napatulala ako at natakot sa isiping baka napasok kami ng magnanakaw. Pero bigla na lang akong kinilabutan nang makita ko yung paa at mapagmasdan ko ito ng buo. Maputla na ito, tapos nangingitim na ang mga kuko. At medyo malabo ito na para bang isang usok lang. Kahit nahihintakutan, naglakas pa rin ako ng loob na tingalain ito. Na sana sir, hindi ko na lang ginawa. Kasi yun na yata ang hindi ko talaga makakalimutang experience sa isang multo. Pagtingin ko kasi sa itaas sir, nakatingin din ito sa akin. Nanlalaki yung mga mata, tapos nakanganga pa. Alam niyo po yung babaeng multo dun sa may The Grudge o yung babaeng multo sa may The Ring na si Sadako. Ganun po yung itsura niya. Sadyang nakakakilabot. Sa sobrang takot ko ng mga oras na yun sir, dali-dali kong kinuha yung aking anak. Tapos nagtatatakbo ako palabas. Nagtungo ako sa kapitbahay namin na si Aling Marta. Kahit dating gabi na yun sir, kinatok ko pa rin ng kinatok yung bahay nila Aling Marta. Kahit makabulaaw na ako nun, wala akong pakialam. Basta makapasok lang kami dun. Kasi takot na takot talaga ako sa itsura ng babae. Nang makapasok na kami, hindi ako makapagsalita. Pinapakalma naman ako ni Aling Marta. Nang mapakalma na niya ako, doon na ako nagsalita. Doon ko na din naikwento sa kanya yung nakita ko. Hindi naman na nagulat si Aling Marta sa kwento ko. Wika nga niya na dati daw, marami na talagang nagpapakita doon sa lugar namin na mga ligaw na kaluluwa. Maging mga aswang nga rin daw may nakikita siya doon. Kasi sabi ni Aling Marta, marami ding sinasalbid sa lugar na yun noong araw. At doon din yung tapunan nila ng mga patay. Kaya hindi na ako magtataka kung maraming mga kaluluwang pag-gala-gala doon. Tapos doon din nanginginain yung mga aswang. Sa mga sinabi ni Aling Marta,
mas lalo akong nahintakutan. Doon na din muna niya kami pinatulog sa bahay nila hanggang sa sumapit ang umaga. Kinaumagahan nga nun sir, pagdating ng asawa ko, kinuwento ko na agad sa kanya yung mga nangyari sa akin. Naniwala naman yung mister ko sa mga sinabi ko. Kaya nagsuggest siya na doon na muna ako tumuloy sa mga magulang ko kasi papabendisyonan daw niya muna yung bahay namin. Kaya ganun nga ang ginawa namin. Doon na muna ako tumuloy sa mga magulang ko. Lumipas pa ang mga taon, maayos na rin ngayon ang lugar namin. Madami na rin nakatira dito sir. Tapos may mga poste na rin ng ilaw, kaya maliwanag na sa tuwing sasapit ang gabi. Malaki na rin yung panganay ko ngayon sir. Tapos nasundan pa ng isa. Wala na rin akong naging karanasan sa mga multo. Simula sir, nung mapabindisyon na namin, yung bahay na yun. Karanasan namin ito ng aking partner. Kasama ang kaibigan ko na si Dayan. Sa pagkakaalala ko, year 2013 ito nung nangyari. Nung nagtatrabaho pa ako nun sa isang company, bilang isang encoder. Tawagan niyo na lang po ako sa palayaw na Jen. At ang partner ko naman ay si Vince. Dahil sa malayo ang trabaho ko sa bahay namin, napag-usapan namin ng partner ko. Nauupa na muna ako ng tirahan malapit doon sa trabaho. Para kako iwas pagod na sa biyahe. Tapos iwas gastos na rin kasi napakamahal ng pamasahe. Nung una, ayaw pa pumayag ng partner ko. Hanggang sa nakumbinsi ko siya, kaya pumayag na din ito. Kung kaya nung pagpasok ko ng umaga, nagtanong-tanong na ako sa mga katrabaho ko na baka meron silang alam na pwedeng maupahan. Yung malapit lang, para lalakarin na lang. Tapos yung mura lang ka ako, para hindi ganong mabigat. Sabi ko kahit bed space lang, ayos na sa akin. Nung malaman yun ng katrabaho ko, na kaibigan ko rin na si Dayan, na naghahanap ako ng bahay, kinausap ako nito. Uwi ka nito, nasabay na daw kami maghanap ng uupahan, kasi nalalayuan rin siya sa trabaho namin. Para din daw makapagpahinga siya ng maayos kung malapit na ang uuwian namin. Kaya agad naman akong pumayag para dalawa kami at meron na akong kahati. Kaya ayun na nga sir, nagtanong-tanong pa kami. Hanggang sa isa sa mga katrabaho namin na malapit lang doon nakatira sa trabaho namin ang nag-offer sa amin na baka daw gusto namin doon sa tinutuluyan nila. Doon na lang daw kami makibed space. Bali hatian na lang namin sila sa renta sa bahay, sa bayad sa tubig, pati sa kuryente. Sa pagkain naman daw namin, sila nang bahala. Kaya agad kaming nag-usap ni Dayan. Agad naman pumayag tong si Dayan. Ako rin naman, okay lang sa akin. Kasi malaking tulong na nga yun sa amin. At isa pa ka ako, napakalapit lang nito sa trabaho namin. Ilang minutong lakaran lang. Noon ding araw na yon, pagka-out namin sa trabaho, sumama na kami dun sa bahay ng katrabaho namin na yon. Tawagin na lang po natin siyang si Kuya Kicks. Apartment yung tinitira nila. Kasama niya dun ang kanyang asawa na si Ate Elna. Tapos yung dalawang anak nito, na mga bata pa. Kaya agad naman namin kinausap yung landlady. Tapos pumayag naman ito. Kasi nga mga babae naman kami natitira doon, kaya wala naman daw problema. Hindi naman ganun kalakihan yung apartment. Sakto lang para sa isang pamilya. Bali may second floor siya, at doon kami pupwesto. Nang masettle na namin yung mga bagay-bagay doon sa tutuluyan namin, nagpasundo na ako sa partner ko. Kinabukasan nun, nung papasok na ako sa trabaho, ay dala ko na yung ilan sa mga gamit ko. Nagpahatid ako dun sa partner ko dun sa may bahay para alam din niya yung lilipatan ko. Kakilala din naman ng partner ko si Kuya Kicks. Kaibigan niya yun.
kaya wala namang problema. Unang gabi ng pagtuloy namin doon ni Dayan, wala namang naging problema. Ngunit tila ba mabigat sa pakiramdam. Siguro dahil sa kulob yung kwarto namin doon sa taas. Pero pinagsawalang bahala na lang namin yun. Hanggang sa lumipas pa ang ilang buwan ng pananatili namin doon. Isang gabi nun, day off namin yun, bali Sunday. Nagpatid ako sa partner ko doon sa may apartment. Pagdating ko, nandun na rin si Dayan. Kaya pumasok na rin kami sa loob. Nang makapag-ayos na rin kami kasama yung partner ko. Oo nga pala, kung minsan, doon rin natutulog yung partner ko sa may apartment. Open naman sila doon kasi nga kakilala naman nila yun. Kaya yun na nga sir. Habang nakaupo kami doon sa may taas, nagkikwentuhan, kumakain ng chichirya. Pinakita ni Dayan yung bagong housing ng cellphone niya. May mga sticker na nakadikit dito. Touchscreen na rin yung cellphone namin ng mga panahon na yun. Pero hindi kasing high-tech na mga cellphone ngayon. Malabo pa nga yung camera. Naganda naman ako sa mga nakadikit na sticker. Kasi mga anime to. Mahilig kasi ako sa anime. Kaya sabi ko kay Dayan, nasamahan niya ako dun sa may pinagbilhan niya bukas. Bibili rin kako ako. Kasi madami na rin gasgas yung likod ng cellphone ko. Sumugot naman siya ng sige, bukas sasamahan kita. Tapos, habang nag-uusap kami, sinabi niya na pipicturean niya daw ako. I-check lang niya yung camera kung malinaw kasi pinalinisan na rin daw niya yun. Tapos, dali-dali naman akong nag-post. Nakadalawang kuha siya sa akin. Yung unang kuha niya ay malabo kasi gumalaw yung kamay niya. Naging blurred. Tapos, yung pangalawa naman ay malinaw na. Kaso, may napansin kami na tila ba kakaiba na nagbigay hilakpot talaga at nagpatayo ng balahibo naming lahat ng nandun. Kasi sir, may nakatayong babae sa may bandang likuran ko. Babaeng mahaba ang buhok na magulo. Tapos, nakaputi ito. Yung mukha niya ay malabo, hindi namin ganong maaninag. Pero, mapapansin mo sa itsura niya na nakatingin siya sa amin at nanlilisik ang kanyang mga mata. Kinilabutan talaga kami nung makita namin yon. Lalo pa sa isiping kung paano nakatayo ang babae na yon sa pwesto na yon. Kasi nga, nasa second floor kami. Tapos yung pwesto ko ay nasa gilid na at walang tutungtungan dun sa pwesto na yon. Kung hindi nyo po nai-imagine, ganito po yun. Yung pwesto na po na yun na nasa second floor, naka-open po yun. Bali may harang lang siya na kahoy. Tapos makikita mo na yung nasa baba. Talagang wala kang tutungtungan sa pwesto na yun. At isa pa, hindi namin kilala yung babae na yun. Tinignan din ito ng partner ko. Magang siya na lalaki. Talagang kinilabutan din sa nakita niya. Kung kaya, nagtatakbo kaming tatlo pababa. Pagkababa namin, nagulat yung mag-asawa na nandun sa baba. Kasi nga, ang ingay namin. Tapos, namumutla daw kaming tatlo. Para daw kaming nakakita ng multo. Kaya, ayun na nga yung sinabi namin, na nakakita kami ng multo. Kaya nagkatinginan naman yung mag-asawa. Sinabi pa nila na wala daw multo dun, kasi ilang taon na silang nakatira dun sa lugar. Kung kaya pinakita namin yung larawan na nakuha na ni Dayan. Pagkatingin nila, nagulat sila. Natakot din. Pero tinignan din ni Kuya Kicks kung merong application na naka-open sa cellphone ni Dayan. Pero wala. Wala ding naka-install na kung ano mang editing application. Tsaka noong mga panahon na yun, wala pang pang-edit na maaari kang maglagay ng multo sa cellphone. Kaya wala kang dahilan para makapag-prank ng ganun. Sinabihan na lang nila kami na wag nalang pansinin yun. Kasi baka napadaan lang. Kasi nga daw, ilang taon na silang nakatira doon.
Pero wala naman silang nakikitang multo o nararamdaman man lang. Kung kaya kahit takot man, umakyat na lang kaming tatlo. Tapos nahiga na rin. Tapos pinatay na rin namin yung ilaw. Kasi hindi kami sanay na matulog ng maliwanag. Pero itong loka ko na kaibigan, nagsalita pa. Napipicturan daw niya ulit. Sisiguraduhin lang daw niya kung umalis na talaga yung multo dun sa may bahay. Kung kaya't nagpicture pa siya ulit habang nakahiga kami. Bali stolen shot lang yung ginawa niya. Tapos nilagyan niya ng flash kasi ganun daw yung nakikita niya sa mga paranormal na palabas. Kay Vince namin pinatignan yung picture kasi siya naman yung lalaki. Yung unang picture ni Dayan walang nakuwanan. Bale walang nakita, walang lumabas, tanging mukha lang namin ang nandun. Yung pangalawang kuha naman wala pa din. Tapos yung pangatlong picture, doon kami napatakbo ulit. Kasi ba naman sir, may nakita daw si Vince dun sa may picture na nakaupo sa may likuran niya. Batang babae naman daw yun. Pero ang mukha ay duguan. Nanlilisik ang mga mata nito na kulay pula. At tila ba galit na galit daw ito ayon sa partner ko. Nang pagkasabi ni Vince na merong nakuhanan yung camera, nagtatakbo na naman ulit kaming tatlo pababa. Tapos yung cellphone ni Dayan naagis niya dun sa may higaan. Kaya naiwan din. Hindi na namin binalikan dahil sa mga yak-ngiyak na kaming dalawa ni Dayan ng mga oras na yun. Kaya ang siste, nagulat na naman yung mag-asawa sa pagtakbo namin at napatanong na naman sila kung may nakita na naman ba kami dun sa may taas. Kaya sinabi namin na meron na namang nagpakita, kaso hindi na yung babae, kundi bata naman, batang babae. At nakakatakot daw ito base sa paglalarawan ni Vince dun sa nakita niya. At dahil sa takot na nga kaming dalawang babae, si Kuya Kicks at yung partner ko na ang umakyat dun sa taas para buksan yung ilaw. Nung nabuksan na yung ilaw, sumunod na rin kaming dalawa dun sa taas. Nang makaakyat na kami, tapos nakuha na ni Dayan yung cellphone niya. Tinignan namin yung cellphone kasi gusto rin daw makita ni Kuya Kicks. Pero laking gulat namin kasi wala na dun yung picture nung bata. Maging yung picture nung babae na nakuha na namin nung una, wala na rin. Tanging ang natira na lang dun, yung dalawang kuha na walang nagpakita, tapos yung blurred na picture ko. Nasabihan patuloy kami ni Kuya Kicks na mga baliw. Baka kung ano-ano na naman daw yung pinapanood namin. Tapos magsitulog na daw kami kasi baka dala lang ng antok yun. Pero kami naman noon ay nahihintakutan pa din. Kaya itinabi na lang ni Dayan yung cellphone niya. Ayaw na niyang magpicture kasi baka may magpakita na naman. Kaya natulog na rin kami nun nang nakatulokbong ang kumot sa amin. Mabuti na lang at nandun yung partner ko kaya may yayakap sa akin. Simula nang mangyari yun sir, hindi na talaga kami nagpicture ni Dayan dun sa apartment na yun. Hanggang sa lumipas pa ang ilang buwan. Sa pagkakaalala ko, kaarawan yun ng anak ni Kuya Kicks. Kaya merong konting handaan dun sa bahay nila. Habang tumutulong kami dun kay Ate Elna sa paghahanda, yung partner ko naman na si Vince nandun sa may hagdanan nakaupo sa paakyat sa may second floor. Nagdudot-dot ng cellphone. Bali nanonood daw siya ng mga oras na yun. Tapos dumating yung kaibigan namin na si Iya. Katrabaho din namin to. Si Iya po ay bukas ang kanyang third eye. Madami din tong kwento si Iya. Kasi nga bukas yung kanyang third eye at marami raw siyang nakikitang mga multo dun sa office namin. Tapos, nung nilapitan ako ni Iya, tinanong ako nito. Sino daw ba yung babae tapos yung bata na nandun sa may taas sa may second floor? Tinanong pa niya kung kamag-anak daw ba yun nila Kuya Kicks.
Kaya dali-dali ko siyang hinila sa labas. Tapos doon ko sa kanya kinuwento yung naging karanasan namin sa apartment na yun. Napatango naman siya sa mga sinabi ko. Tapos dinescribe niya yung itsura ng dalawang nakita niya. Mukha naman daw mga buhay ito kasi maamo ang itsura. Yung bata nga daw ay nasa likod ni Vince. Para bang nakikinood ito. Ang hula daw ni Iya ay mag-ina yun. Tapos pinili na lang naman nirahan dun sa may second floor. Kasi nga daw matagal nang naging bakante yun nung hindi pa napapaupahan. Sinabi ko rin kay Vince yung sinabi ni Iya na nasa likuran niya yung batang babae nung mga oras na nasa hagdanan siya. Kitang-kita ko yung takot sa mukha ni Vince. Sinabihan pa ako nito na wag daw akong mananakot. Di rin nagtagal. Umalis na rin kami ni Dayan dun sa apartment na yon. Kasi itong si Dayan lumipat na ng ibang trabaho. Tapos ako naman nagdadalang tao na nun sa panganay namin ni Vince. At tumigil na rin ako sa pagtatrabaho muna nun. Kasi nga maselan ako nung nagbubuntis nun. Sa ngayon sir, 2 na ang anak namin ni Vince. Si Dayan naman may asawa at anak na. Tapos sila Kuya Kix naman, doon pa rin naninirahan. Ang hindi ko lang sure sir, kung kasama pa rin nila doon yung multo ng mag-ina.